Kabanwa kang Sibalem, duro ang mga atraksyon nga pwede maadtunan. Mapanatural, human kataho, marami nga mga establishmento, kultural, historical, kag iban pa. Ang biyaheng antike magadara kaninyo kada Sabado, umpisa alas 8:30 hasta alas 9:30 sa aga kang mga nanari-sari nga lugar nga pwede maadtunan, eksperyensyahan, kag mga kultura nga pwede mamanaan kang mga kabataan kag mapalapnag sa kalibutan. Good morning sa tanan. Ako gali si Susan Villamor kang Buntol, Sibalem Antique sang ka-project manager kang Biliar Co-op. Buntol Indagaan Luna Igpanulong Agrian Reform Cooperative. Ang aming cooperative na tukod kang 1993, July 1st, 1993 na kami na registered sa CDA. Bali assisted kang dar ngayon kami kang budget para ya sa aming peanut processing tungod nga haros kalabanan nagatanim kang mani. Ang aming member sa kadya bali 23 actual peanut processor. Ang una among gintukod ang cooperative para mapadali ang papanagtag ang lupa sa mga ERBs. Ang mga ginaprocess ko dili amo ang mani nga kung sa diin dya sa amon kalabanan nagatanom. Dagkon kami magdirekta baligya sa negosyante barato. Amura naisip namin nga i-process na lamang namin nga produkto. Ang nabato namin amo ang SSF project na nagabili kang 1.7 halinda kay Ma'am Lauren Ligarda. Ang assistance ni Erjuyo amo ang amon nga sa Dolly livelihood nga bali 90,000 nga amo din pamakal amon kang mani nga nagabili kang 55,000 bali 1,000 kilos. Iba pa nga mga gamit paras kang burner, kalamay, mantika, amon nga sealer, nag-amon nga all-purpose flour. Bali, ang amon nga na-produce amo ang peanut butter, ang peanut coated, peanut salted, polvoron, brittle, roasted. Kung sa barangay natin basihan, ang pinakabakal ang coated, ang salted. Sa peanut butter, amo man na, tatlo ganda ang mas bakal. Ang makita niya sa may Buntol, Sibalem Antique. May contact number kami pagi sa video man sa messenger. Ang aming contact number amo ang 097555172239. Pwede man sa negosyo center o sa mga pasulubong center.
mga equipment ang gitubo ni SSF para sa may bili, ma'am? Ang grinder. Which is grinder. Ang grinder para sa Ang grinder amo dya ang nagagaling kang peanut butter. yeah. Dapat i-roast mo na ang mani. Kag depende kung gusto mga panitan, hindi mga hindi. Kag diretso mo dya galingan. Amo lang na kasimple. Ang mixer ginagamit niya sa mga ingredients kung paano maghimo kang butter cookies. Hindi man sa cake molching machine. Amo dyan nagamit sa mga kung paano ubra bala kang kang maninaw, ginapanitan. Ginabatangan da ka tubig, kag ginapainit, kag ginabatangan ka mani, para ang mani nga to malimot ka na, dali mapanitan, kag amura na gamit sa mga salted nga wala ti panit. Amo dya ang oven. Amo dya ang oven, ginagamit siya sa butter cookies. Hindi man sa tinapay. Amo na dya ang deep fry. Dya na ka dya ginabutang, na-dip ang na fry ang peanut coated. Pwede pang french fries, pwede man nga fried chicken. Pwede man nga fried chicken. Sealer. Amo dyan, sealing machine, amo dyan nagamit kung paano ka mag-sell na continuous ba na. Sara man dyan sa packaging. Amo dyan ang ang table, paano kami mag-mix ka amin na product, dyan kami kaya nagagamit. Makita natin mga katribo si ma'am is naka-hairnet, may apron. Kag syempre, ang importante, naka-gloves para hindi makontaminate ang ginapak ng mani. Ang 5 pesos ang retail, ang pack na. Tapos pag ridya mabakal, 4 pesos lang. Pero ang weight na, 78 78 grams. grams. Ang weighing machine, para sa mga manili ba lang nga dagtol nga mga sinakuran, nagabugatan na ka 300 kilos. 300 kilos. Peanut chiller. Peanut sheller. Di dya ka na ginapanitan ang mani nga nabulat. Kaya mga tribo, equipment ka no, gintugro kang dar para sa pangrado kang lupa para sa nga mani. Ang aming nga produkto makita man sa negosyo center dyan sa may Sibalom. Kag sa pasulubong center man to sa San Jose. Nagaling nga aga sa tanan mo. Kami sa Biliar Co-op nag-imbitar gid nga sakdag ang aming nga produkto nga sa diin dyan nga mani kami mismo ang nagatanim native. Diyan mismo sa aming tramnan, kami mismo nga mga prosesor, kami man ang nagatanim kadya. Kag kami man nagapangita man kang retailer. Tungod nga kung diyan ka mo mabuel sa amin nga center, may gina-offer kami nga wholesale. Gani, kabay pa no nga makaagto ka mo dyan, kag maayon matirawan ang amin nga produkto. Amo dyan ang amin nga ginapabubal sa antike ang amin nga produkto nga mani nga native. Ang napulo nga sugo kang nutrisyon. Manginaktibo, likawan ang mga makarilingin nga irimnan kag pagpanigarilyo. Mga kaabyanan, karon nga panyempo laing gid kung ikaw resistensyado. Daan nga ang tiyempo, gulpi-gulpi lang kung magkambyo. Ang sobra nga kainit kag hinali nga pag-inuran, hindi gid malikawan nga kita magkabalatian. Kani, pabaskaganta ang atang resistensya, manginaktibo sa mga hirikuton nga makabulig papag-en kang atang kalawasan. Mag-ehersisyo, kag atang gid likawan ang mga bisyo, patas kang pag-inom ka makarilingin nga irinan kag pagpanigarilyo. Makalikaw rin sa gasto kag perwisyo, maparayo pa sa mga sakit nga makaharali. Sundon ang napulo ka sugo sa nutrisyon, ang kapagsik kagabaskag kang kabuhi. Sang kapagpanumdum halin sa National Nutrition Council kag kang Nutri-Eskwela Radyo Kaabyanan.
Increasingly more urbanized world, a breath of fresh air is a much appreciated delight. A gem, not hidden, but is treasured by locals and visitors alike. This is Sibalum Natural Park, a beacon of hope for a greener future for all. Also known as SNP, it was declared as a natural park by virtue of Republic Act 11038 or the Expanded National Integrated Protected Areas System Act of 2018 signed by former President Rodrigo Roa Duterte in 2018. It has a total area of 6,778.44 hectares spanning across mountainous and heavily forested terrain. Indeed, it will be a challenge catching your breath while traversing the trail. But don't worry, it's worth it. At the park's entrance lies a hanging bridge that connects it near to the concrete road in Barangay Imparayan proper. A short walk perhaps, depending on who you ask. After which, you need to climb up more than 200 steps up the mountain before reaching the offices and cottages in the park. Traveling towards SNP is an adventure that could feed someone's lust for wonder. Seeing it from afar is one thing. Being in it, however, is another, more magical experience. Visayan Turictic Hornbill, Philippine Pit Viper, Rafflesia speciosa. Sibalum Natural Park harbors biological wealth such as the Visayan Turictic Hornbill, Philippine Pit Viper, and Rafflesia speciosa, among others. Visayan Turictic Hornbill was seen in Barangay Buntul Sibalum Antique Key. Visayan Turictic Hornbill. The Visayan Hornbill mostly live in groups and are frequently found in the canopy of trees. The DAO 2019-2009 describes them as a critically endangered (CR) species. Another vibrant bird is the Negro's bleeding heart pigeon, Gallicolumba kii, with its distinctive red patch or so-called its bleeding heart. It mainly resides in the forests of Negros and also in Panay. However, it is also classified as critically endangered. Kita mo na ko. Tawgarin. Mamaya magdamaya yung bagay nila pili ano na. Maluad naman. Maluad naman ay yung tikas doon. Hindi naman dahil ginawaslit naman kundi rin magkaroon kung hindi ginawaslit. Bakit mo? Yan. Harap man daw. Bade. Ano tutoy? Matsagan hayam. Ayaw niya sa yung set. Ay, hindi ka na. Iba rin ang pagpamusik. Ganamit na Nami, nara man tanang maginainay mo ganun. Ako pala yung nakao. Mami, nara tanang maginainay mo ganun. Gabang gano'ng katao. Halaman. Sobrang. Lima na. Kita na cute. Basket. Nalalaman. Hi. Bakal ba no? Morning mga kaabyan, I'm Honorable Ray Oventura, Barangay Captain o Barangay Buntol, Sibalum Antique. Well, with regards to the history of Barangay Buntol, no, as far as I know, nga before I'm still young, no, kauna, mo nga nagaparapamangkot ako, what is really the history of Barangay Buntol? So, it was started during the time na Dato Sumakwel, kag ni Dato Paiborong. Nga kung sa diin, katong una, sa akin pakamaan, nga dibla nagadungka ang 10 Bornean dato sigya sa atin sa Antique, nga kung sa diin dito sa una, no, nag-landgid or ang tawag lang natin nga pag abot dito sa Barangay Malandag, Hamtik. So,
explore sanda rin sa Bilog Antique. Kag sa akin pagkaalam nga ang mga 10 Bornean datos nga dya may anang kanya-kanyang ginaagtunan nga kung sa diin tanda naghari-harian or tanda namuno no sa lugar. So rigya sa amon rigya sa Buntol ang nadumduman ko lang gid is si Dato Sumakwel kag si Dato Paiburong ako sa diin nag-angkatay sanda kang nag-angkat no sa kadasara nga kung sino ang magadaog kananda amura ang mag-roll or amura ang maghari rigya sa amon nga barangay. So inangkat ni Paiburong si Dato Sumakwel nga ko sa diin dito nag-umpisa ang amon nga ngaran nga ko andet ginangaranan nga Buntol no. Dito sa salitang kaya nga ang Butambalan sa karaya na Buntol no. So anda nga ginakasugtanan nga dumugay sanda sa pamagitan ng dumog kung sino ang magadaog tana ang maghari rigya sa amon nga barangay. So it so happen nga si Dato Sumakwel ang siyang nagdaog. So that's why tana ang namuno rigya sa amon nga barangay sa anda nga dumugay no. Amura ang umpisa kang amon nga ngaran or diun ginabuol or diun ginpattern ang salitang buntols doon sa ginatawag nga kaya. So Butambalan na buntol tana. So doon ang dagin adapt or doon ang dagin ngaran no ang salitang buntol doon sa pagkakaya or sa pagkaperde ni Dato Paiburong. Ano ra kap mga attraction niya sa Buntol Kap? Sa kadya ang maipabugal ko na attraction may ginaay kami so far no katupang unang panahon nga siguro hindi natawaan kang kahigayunan nga makita no ang pinaka oldest or pinaka makuon ko nga sara sa pinaka daan nga simboryo sa bilog nga Pilipinas. Ay ako sa diin daw kauna-unahan man nga maituring ang simboryo na ang sugar mill rigya sa Barangay Buntol no nga makita natin dito sa may Sitio Duro. Pinaka oldest rian nga ginatawag nga pwede naman magiging may develop kag magiging attraction man sa amon nga barangay. Pangarwa may darwa kami kang bungsod nga kung sa diin hindi lang na trace so far pero sa kadya gusto naman buksan kag pwede naman i-trace gate ang ginumpisahan kang ginatawag nga may ginahambal sa narigyan ng mga matatanda nga may tunnel rigyan no sa kung tawagin ay sa bungsod Iroy na kung sa diin sa dalam kang bungsod nga dyan daw may nabatsyagan sa na pag nagaagi bala ang sarakyan daw nagadaw ka pueng nga kung sa diin daw may ituring mo nga halo tana sa idalam. So amor gani ang gusto namon daad nga i-trace ka dyan kag gusto ko paagtunan no or ipasadlan kang mapangahas nga kung sino man yung mapangahas nga residente siguro para base nga ang lugar nga ra ay may tunnel gid man no so sara sa pwede naman magiging attraction so far sa dyan karang nga lugar kag sara pa ang pwede natin ipabugal ang ginpungkuan kauna ni Dato Sumakwel isang kabato rito sa may tubang na kang ginatawag nga Isla Verde kung tawagan nanda kauna ginpangaranan da Isla Verde rian. Sa tubang karian may linaw kag sa tupad kang linaw mismo or sa linaw no may ginpungkuan rigyan si Dato Sumakwel nga kung sa diin nagahulma ang anang nga kung hambalan na natin buli kag ang anang nga darwa ka bilog nga ano tawag diyan di ba sa wika natin medyo bastos pero tuod gid man mo ang anang itlog nga naghulma rigyan no so ang karang nga lugar ay pwede man i-develop kasi unique mantakin mo ang sangkadato before nga nag-roll rigya sa Barangay Buntol ay nagpungko sa sangkabato naghulma so ganon ka makapangyarihan kauna ang mga dato nga pwede nanda himuon sa time nanda. So amo na siguro ang mahambal ko so far sa mga history rigya sa ang attraction nga pwede natin pwede ko ipabugal sa kadya. And of course, we have that livelihood program na kung sa diin ginatugro kang Department of Labor and Employment in cooperation ng Department of Social Welfare
and Development o the SWD. Kung sa diin may dyan kaming project para sa amon livelihood, ang LAWA binhi, no? Ang LAWA means local adaptation to water access. Kag ang binhi is breaking insufficiency daw, hindi ko ba mabigkas, no, through nutritious harvest for impoverished gid man. Okay. So amora ang amon project for our livelihood, no, dito sa amon barangay. And we have also peanut processing. So ayan isa sa mga livelihood na naman nga kung sa diin siguro na interview ninyo or nakapanayam ninyo ang presidente kang peanut processing project dito sa Barangay Buntol. So far amura ang project na tinututukan naman, no? And then we have also sa Bukasi production, no, sa agriculture nga po sa diin ano tana ang pataba or fertilizer halin dito sa mga organic materials, no, sa dumi ng hayop, tapos yung mga parts kang isda, no, nga pwede da ilak to trigto plus ginalaktan mananda kang may lupa man siyempre kag medyo may daw may mga dayami, may mga dagami bla kang paray nga ginpadunot. Though something nga gina-mixan da para magiging magiging organic fertilizer. So amura so far ang amon nga kung tawagin is livelihood program for farmers. Kag duro pa may dyan kami nga sa kadya katong una, no, way back 2018 nga ko sa diin medyo nakilala ang Barangay Buntol because of Grapes Farm. So isa yan sa livelihood program also nga pwede ko matawag nga kabuhayan man dito sa Barangay Buntol Grapes Farm. Kag siyempre ang amon nga hog racing, no? Hog racing diya nga ko sa diin ang haros kalabanan kang aking mga residente ay may mga piggery, no? Meron sandang amurang amon nga kabuhayan diya mga piggery, no? Fattening, no? Gapa bata kang mga baboy. Ang plans or projects ng barangay for development ng tourist attraction ng barangay niyo, Kap? Ang Plans or projects ng barangay for development ng tourist attraction? well, actually, siyempre pa katulad ng sinabi ko kaina, kung sa plano lang we are full of plans para sa aming tourist attraction. Amor gani ko na ang rigtublagin kung kuan nga bato ni Dato Sumakwel nga kung sa din it is very historical kita na nga pwede ko nga mambal nga pwede i-develop. Pagkatapos ang hilltop, tapos ang bungsod Iroy nga ginahambal ko kaina nga kung ko daad kung matawaan kang gobyerno kang pagkakataon para i-finance, may telescope deck dapat ang akin gidyan tanakaragang ginahandom kag sa may tupad na is pwede daan naman i-develop ang ginatawag nga praying hill, no, the praying pad or ano tawag diyan kara ang bisan gamay lang bala daw nga trakamalig or pwede naman simulan para nami abi mong pag nagtukad sanda rito sa bungsod may makapag-pray sanda at at the same time makapag-view sanda kang Mount Poras. Diba man natin ang Mount Poras, rigyan na discovery ang pinakabahol or pinakalapad nga bulak sa bilog nga kalibutan ng Rafflesia, no? Kag kung sa diin kung may dyan tanang telescope deck abi makita gid mong lantad na lantad ang Mount Poras. So maka-view sanda kang Mount Poras na kung sa diin gibla mambal natin ang Mount Poras is also one of the tallest mountain diga sa atin sa Antique. Ang last, Kap, invitation sa mga viewers, Kap? Sa tanan-tanan nga hindi lamang Antikeño, hindi lang taga Sibalom noon, pwede rin natin mahambal nga sa bilog nga Pilipinas, sa mga foreign people, mga atin nga mga turista, you can visit Barangay Buntol nga po sa diin. I'm very proud na po sa diin we have plenty of livelihood programs na makita ninyo, especially Lawa Binhi Project, tapos yung among attraction na we're going to open up maybe by next year. We are planning to develop ang amon nga historical nga lugar, ang amon nga the oldest Simborio ever, ang amon nga sugar mill, pero it is not existing, no, at present kasi nga medyo nasira na siya pag
gin-stop ang operation. Pero ang pinakalumang simbolo, makita pa rin gapon natin digyan, kag ng iba mga piyesa nga ginagamit sa pag galing kang tubo katukaon. Tapos you can also visit some of our may dyan na kami lugar sa amon nga sapa na gusto naman i-develop, no? Daw agi daw inagyan kag ginapasyalan man ko una ka mga dato nga hindi pa na-trace so far sa ngayon. So those are some of the tourist attraction nga the barangay wanted to develop, no? From this time up to maybe a year or years more to come. Kung maglagaw kamo diya sa among probinsya, hindi paglipati nga lagawan kag bisitahan ang banwa kang Sibalom kung sa diin ma-experience ninyo ang hidden gems kang Sibalom. Before we end our live video, we would like to thank our Mayor Giancarlo F. Oxenia, and our Municipal Tourism Officer, Mr. Rodel C. Esler. Don't forget to like, share, subscribe, and follow our FB page, Experience the Gems of Sibalom, and our YouTube channel, Experience Sibalom. And if you have any suggestions for our next adventure, please comment down below in this live video. Thank you! Sibalom is now renowned for its tagline, Experience the Gems of Sibalom. As we explore the magnificent ecotourism destinations and natural wonders of the municipality, tourists have the opportunity to embark on unique and natural adventures, explore captivating natural attractions, unique delicacies, safe and comfortable accommodation, and immerse themselves in the warm hospitality of the local community. It is formulated to enhance access and standards of tourism destinations and services, and promote the tourism potentials as a center of ecotourism and natural adventure destination in Antique and Western Visayas. Gani, dali mga abyan, imawi kami sa paglagaw sa mga narisari nga mga establishmento, mga pwede naton maadtunan sa banwa kang Sibalom. Daad, kamo namon nalipay sa paglagaw ta sa aton probinsya mga kaabyan. Magkirita ay liwat kita sa sunod nga paglagaw kada Sabado sa mga manami nga turismo sa banwa kang Sibalom. Yoka Artiansa Remix.